marami pong accountants, certified public accountants, at marami din tayong naririnig about cleansing other accounting records. Yung term na other accounting record, nasa BIR Letter of Authority yan eh. So maraming lumalabas na isa sa mga nire-recommenda ng mga certified public accountants, makinig kayo rito mga certified public accountants, sa mga kliyente nilang mga taxpayers na naka-receive ng BIR Letter of Authority. Linisin natin yung records natin, sir, bago tayo magpa-audit sa BIR. So, sasagutin natin, lawful ba o illegal yung rekomendasyon ng ilang mga kabaro nating mga certified public accountant. Yun yung sasagutin natin. At kung mapapansin nyo dyan sa bandang itaas, may checklist of requirements and first notice for presentation of records and documents. Alam ho ninyo, yung checklist of requirements, unahin ko lang ho yun, questionable yan tsaka unusual. Kaya siya naging questionable and unusual. Karamihan ho ng mga taxpayers at mga certified public accountant, hindi ho nila ina-identify yung kanilang other accounting records. So, yun ang pag-uusapan natin. Pero, dun muna tayo dun sa rekomendasyon, cleansing other accounting record. Pag-usapan natin yan. So, pag pinag-usapan natin yung other accounting records, ito po yung records na ine-expect sa inyo ng BIR. Sino nag-expect? Ang BIR. So, bago sila magkaroon ng expectation, dapat binigyan nyo sila nung ano yung e-expect. Meron ba kayong ginawa nun? Yun yung kulang sa certified public accountant industry. Okay? Kaming mga CPA, hindi kami tinuruan niya sa eskwela, sa university. At sinasabi nga nung iba, na mga magagaling mag-vlog, scam daw yung university at colleges. Okay? Kayo na ho sumagot doon. Ako ho'y produkto ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. At masasabi ko sa inyo, yung naituro ho sa akin, hindi ko ho nagamit 100%. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung practical way. Yung safe way. Di ba? Lagi nyo nakikita ngayon sa ating mga construction site. Tatawan man ako. Construction na naman! Sa construction site, safety first. Ayan. May tinanong ako may side kwento lang. May tinanong ako, Filipino-Chinese. Sabi ko sa kanya, Ma'am, babae, Ma'am, papipiliin kita. Anong importante o top priority sa'yo? Safety, number 1. Number 2, convenience. And number 3, money. Pinili niya money. Sabi ko sa kanya, hindi mo magagamit yung money mo pag kinontempt ka. Pag kinulong ka, walang gamit yan. Kasi bawal ang pera sa kulungan. So, sinasabi ko lang dito, isang way para kayong makulong ay cleansing your accounting records. At sa mga CPA na nagsasabi, i-cleanse natin. O sa mga CPA na sumusunod, na i-cleanse natin. Kasama na ho kayo, accomplish kayo sa cleansing. Okay? Ang objective ng BIR Letter of Authority, kahit ano basahin ninyong libro, from 1947 hanggang ngayon, is to help you, is to assist you, determine with finality yung true and correct tax obligation nyo sa gobyerno. Yun yung objective. Okay? So, ngayon, kung yun ang objective, bakit kailangang i-cleanse yung record nyo? Okay? At kailangan ba yan? Pag may LOA ka na, i-cleanse mo.
Number one, ang cleansing, nagsisimula yan sa umaga. Bago ka pumasok sa opisina, naliligo ka. Cleansing yun. Okay? Ganun din yung records mo. Kailangan mo siyang i-cleanse bago mo siya gamitin. Okay? Paano siya kine-cleanse? Number one, is kailangan mong i-inform ang BIR ano yung other accounting records mo. Yun lang, ganun lang kasimple. At ano yung hindi accounting records. Kasi importante sa BIR kung ano ang accounting records. So sasabihin mo sa BIR, ito yung accounting records ko. So yun ang i-expect niya pag sinabi mo. Pag hindi mo sinabi, akasang katutak, 6 pages yung checklist of requirements for presentation of records and documents niyan. Kasi nanghuhula sila. So para hindi ka ma-stress, para lagi ka dun sa safety side, bago sila mag-audit, dapat meron ka ng standard definition at elements and contents ng other accounting records. Yan ay ginagamot lamang kung may sakit ka na. Or, pine-prevent mo yung sakit. Safety, vitamins, prevention of sickness, vitamins. Vitamins din itong sasabihin ko, ha? Bago mag-audit ang BIR. Saan niya makukuha? Sa pamamagitan ng paggawa ng inyong accounting manual procedures. Ang tawag sa batas, accounting due process. May legal due process, meron ding accounting due process. Ginamit na nga yan ng Watson nung araw nanalo sa BIR using accounting due process. So ano itong pinag-uusapan natin, cleansing? Another accounting due process to. So kung wala ka niyan from the very beginning, the best thing is gumawa ka na ngayon. So, paano gumawa? Meron tayong second opinion tax consultation. Pwede tayong mag-usap through internet. Pero, yung may mga letter of authority na ngayon. May LA na ako, sir, eh. Pwede ko pa bang linisin? Okay? Pag-aaralan natin yan. Ngayon. So, meron kang pwedeng gawin right now. First, susulat ko para maintindihan nyo. Gagamit ako nito. So, lalabas dyan. May dalawa kang, sabi ng batas, meron kang other, ayan, accounting records. Ayan, records. Nasa LOA yan, nakasulat eh. So, ang kailangan mo, identification. Ano-ano yung other accounting records mo? I-identify mo. So, once na-identify mo, may dalawang klase ng dokumento sa loob ng isang korporasyon. Dalawa. Una, yung for BIR LOA purposes. Sinabi mo ba sa BIR kung ano yon? Kung wala, edi sabihin mo. Second, yung management records. Ano sir itong management records? Simple lang. Yun yung confidential and privileged document. Privileged document. Yan yun. So ngayon, pag nakatanggap ka ng checklist of requirements, kailangan mong sabihin sa BIR, ito yung aking mga dokumento. Ito yung checklist ninyo. Checklist nila yun eh. So, wala kang dapat gawin. Kung hindi, yung checklist nila, i-identify mo doon ano yung iyong management record or confidential record. And number 2, identify mo doon yung other accounting records. Yun yung pag-uusapan natin. So, ngayon, babalik ako doon sa i-cleanse natin, sir. Mag-cleansing tayo. May LOA ka na, may LOA ka na at sinasabi mo ngayon, mag-cleansing tayo. Hindi pwede. Ibibigay natin lahat ng records natin sa BIR, whether tingin mo marumi o tingin mo malinis. Wala tayong babaguhin. Because history na yan eh. Pwede ba nating baguhin na
Si Jose Rizal ay pinatay kamakailan lamang. Hindi pwede yun. Di ba? Si Andres Bonifacio ang pumatay kay Jose Rizal. Pwede ba natin yun? Hindi. Hindi natin pwedeng baguhin ang history. History na yun eh. So yung accounting record mo is proof of the history. History ng buhay mo. History ng lifestyle mo. Yan yung sasabihin sa'yo. So ngayon, kung i-cleanse natin yan, Mr. Revenue Officer, Mr. BIR, i-cleanse ko muna yung records ko bago ko ibigay sa'yo. Ito yung maiisipin ngayon. Ito yung perspektibo ng BIR. Meron kang intentional idea o tinatawag nating ang interpretation nila is meron kang intentional under-declaration of income. Thus, under-declaration of taxable income. Pwedeng gawin ng BIR yun. At ang cleansing of other accounting records, ano yan, red flag sa BIR yan, sir. Kaya very important, sa umpisa pa lang, sinasabi mo na, ano yung confidential records ko? Ano yung records na pang data privacy? At ano yung records na pang BIR? Importante yun, sir. Importante. Kaya nga sabi ng BIR sa mga rules nila, saksakan ng dami ng rules. May impluwensyahan mo kami, Mr. Taxpayer, kung, at only kung, meron kang accounting procedures. Yun lang ang pwedeng pang-impluwensya sa amin. So kung wala kang accounting rules and regulation, internal yon. Ang tawag ng mga magagaling daw na mga certified public accountant, internal controls. Naniniwala din ako doon. Internal controls. Pero ang tawag ng batas, accounting due process. Again, naipanalo ng Watson yung kanilang kaso, dapat magbabayad sila ng almost 6 million. Pero hindi sila nagbayad ng 6 million. Why? Kasi meron silang accounting due process. At pinanigan sila ng Court of Tax Appeals at kinancel yung deficiency tax nila na 6 million. So imaginein mo, para ka nakapulot ng 6 million. Para namang nakapulot din ng BIR ng 6 million kung wala kang accounting due process or accounting procedure. So ngayon, may LOA ka na. May LOA ka na. So, ang gagawin natin? Ibibigay natin yung records natin sa BIR. So, pag-uusapan natin sa susunod nating lecture ko sa inyo. Ano yung best venue? Sa restaurant ba? Sa hotel mo ibibigay yung ano? Saan ba ang venue ng pag-audit? Yun. Venue of audit. Sa hotel? Sa restaurant? Sa karinderya, sa BIR ba? O dalin mo. Katulad sa Isabela, dalin mo yung records namin dito. Sabing ganun. Dadalin namin yung records namin dito. Sabi ng isang taxpayer sa akin. Okay. So, gaano kalayo yung RDO sa inyo at yung opisina mo? 3 oras, sir. 3 oras biyahe. Okay. So, magbibit-bit ka ng sangkatutak na records. Bibit-bitin mo yan. Para kang kargador sa pier, di ba? Taga-bit-bit. 3 oras. Nasaan, ilang floors yung BIR office? 3rd floor, sir eh. Di bit-bitin mo hanggang 3rd floor. Hindi ka naman tutulungan ng BIR doon. Di ba? Saan dapat? Ano ba sinasabi ng batas? Pagdating sa venue of BIR Letter of Authority Audit. Discuss natin yun susunod. Pero, again, isa-summarize ko lang. Kapag may BIR letter of authority ka na at tingin mo tagilid ka, okay? Huwag mo nang dagdagan ang problem mo. Tagilid ka na eh. Huwag ka nang gumawa ng makasasama sa safety mo. Yung pagiging good faith, may mali ho ako eh. Pero gusto ko sanang malaman sa inyo yung mali ko eh. Kaya ipepresent ko sa inyo ang lahat ng records ko para malaman ko kung ano mali ko. Good faith ho yun. Good faith.
So, ang tinatanggal ho natin, lagi kong sinasabi, ang tinatanggal ho natin sa mga revenue officers, yung kanilang right to use presumption. So, kung matatanggal ho natin yung right to use presumption, matatanggal ho natin lahat ng klase ng liability ninyo. Okay? Pero siyempre, may babayaran kayong tax kung tama naman yung computation ng BIR. Kasi ang hinahanap lang naman ho sa mga regional letter of authority, katulad ng VAT letter of authority at saka yung all internal revenue tax liability, mathematical computation lang ho yan. So, huwag kayo masyadong matakot. At mayroon hong paraan ng batas natin, lalo na ang NIRC, kasama nyo ho ang civil code at ang commerce law, para ho maging compliant kayo sa batas. So with that, pag-usapan natin sa susunod ha, huwag niyong kakalimutang mag-like, mag-subscribe. Ang venue for BIR Letter of Authority. So kung may problem ho kayo, andyan po tayo, meron tayong tinatawag na Second Opinion Tax Consultation. Mag-register ho kayo. At click nyo lang ho yung link dyan ho sa ating description. With that, maraming salamat. Thank you very much. At yung kakalimutan na magpasalamat sa ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na nasa langit. See you later.